Paano ba magiging pag-asa ng bayan ng kabataan kung parati silang nasa laklakan? Kaya binitbit na ng investigador ang DSWD at ilang ahensya ng gobyerno para sugurin ang mga bawal na kimikan. Ang mga party animal tuloy-tuloy lang sa kimikan. At sa kanilang tambayan, golang ng go sa inumang walang humpay. Hayayay! Pero natuklasan ng investigador na ang mga kabataan nagpapakasasa sa yosi at alak, mga estudyanteng dapat sanay nasa kanilang klase. Ayun naman, oh! Kaya ang mga otoridad may surprise test na ibibigay sa mga may-ari ng 1611 Grill at Balay Student Lounge. Base doon sa reklamo ng mga team. Ito na ang surprise test. Ulang kayo, chichikin lang namin itong may-ari ha, tsaka ito establishment. Diyan lang kayo, ulang. Walang gagalaw, hindi kayo dadalhin. Ulang ano, okay lang to, ulang. Halatang hindi nakapaghanda ang mga estudyante. Nang dumating kasi ang magpo-proctor sa inspeksyon, parang nahiya na silang magpakitang gilas. Pati ang mga tauhan ng 1611 Grill tila na surpresa rin. Pero kagad nagpabibo ang nagpakilalang may-ari nito. Tama kaya ang magiging sagot niya? Sino ang nag-provide ng permit na yan? Yung sinasabi lang namin sa inyo. Kami nagre-negosyo lang po. Actually, sobrang laking permission ito. Nilibot ng mga otoridad ang loob ng bar. Napansin din nila ang mga naka-uniforme pang parokyano. Marami raw mali sa operasyon ito. Una na rito ang paghahain ng alak at nakalalasing na inumin sa mga estudyante. Katunayan, 3 minor de edad ang nadatnan sa lugar. May permit na lang. Hindi alam namin yun. Sagutin mo yung tanong ko. Sagutin mo yung tanong ko, nagsiserve ng mga vigor dito, di ba? Inabutan namin, mga naka-uniforme, mga estudyante, di ba? After school. Kaya nga, basta naka-uniforme. Naka-uniforme. Siyempre nagulat kasi parang nag-enjoy lang kami dito tapos biglang may mga taong may dalang camera tapos kala po namin raid, hindi naman po din namin kasalanan na merong ganitong establishment dito. Responsibility na ho siguro ng mga nagtatayo nito, mga ganito na katabi lang school. Hindi rin daw tiyak na ligtas ang gusali sakaling magkasunog. Tama na wala kayong currency. Wala kayong emergency light, fire alarm. Tsaka yung door nyo kayo nesa. Kasi dapat dyan, swing siya. Palabas. Correct. Maging ang kalinisan daw ng 1611 Grill, baksak. Pak! May health certificate kayo? Ako. Wala. Okay. Kitang-kita, inaalaw mo ang paninigarilyo sa loob ng establishment. Tama? Yes, sir. Yung kayo nag-deny it. Yun, violation yun. Tinignan mo yung kusina mo, meron ka bang basurahan na bukod na nagbubulok at hindi nabubulok at may takip? Wala. Violation na. Violation yun. Tapos nakita natin, naggagapangan ng mga ipis. Kitang-kita sa camera. So, ibig sabihin ba, masama yun, ha? Okay. At yung ating kubeta, walang inodoro, walang lababo. Paano pa kami pupupo? Sablay na. Yung sa babae, karamihan dito babae, dapat yung ganito kadaming mesa, dapat 2 na yung seat bound mo doon. Sa mga tweet, naintindihan mo na. Okay. Ngayon, ang aming gagawin, i-recommend namin para maipasara to. Nang sinalakay ang 1611 Grill sa Pinobal Street, isa pang grupo ang pumasok naman sa Balay Student Lounge na nasa kalye ng Lacson at Espanya. Tuloy-tuloy lang sa happy-happy ang mga nadatnang estudyante. Hindi magkanda o gaga ang mga serbidor sa pagkuha ng mga order na alak at pulutan. Ang ilang huli sa aktong mga estudyante na hiyayatang matawag kaya nagtago na lang. Pero ang iba sa kanila, deadma. Malay ba nilang may darating na bisita? Ang sanitary permit, wala. Meron kayo sanitary permit doon, pero 2008, expired. Meron kasi tayong dito, provision, Public Act number 1224. Bawal 200 meters from the school na magkaroon ng bar. Ang isang ito naman, uy, bad yan! Pero tila sumisegwe ang may-ari ng bar. Tsaka naglapag ng sandusen ang hinumin sa mga bisita nila. Wow, uubra kaya ang paglalambing niya.
Hindi naman kaila ang dahilan ng aming pagbisita. Pero bakit tila mainit yata ang dugo ng mayari sa aming kamera? No, we have no minor. We have no minor. Sir, sir. Huwag ganyan, sir. Sir, binaviolate ako. Binaviolate kami, sir. Binaviolate kami. Excuse me po, ma'am, sino ba ang may violation? Kami po ba o kayo? Pati mga tauhan ng balay, high blood yata. Ang ginawa naman ng mga nakatatanda ay ginaya tuloy pati ng nakababata. Sa ordinansang panunsod ng Maynila nakasaad na kailangan may layong 200 metro ang mga restaurant na katulad ng 1611 Grill at Balay Student Lounge saan mang eskwelahan. Malinaw sa kanilang business permit na nakarehistro silang kainan at hindi bahay aliwan. Again, kainan, hindi bahay aliwan. Pero ito yata ang tila hindi maintindihan ng mga may-ari ng ganitong negosyo o sadyang nagmamaang-maangan lang. Malinaw sa ordinansa ng Maynila na hindi maaaring pagbentahan ng alak o anumang nakakalasing na inumin ang mga kabataang may edad 21 taon na mas bata. Pero kapansin-pansing mababa ang parusa sa mga lumalabag dito. Eh bakit kanyo? Panahon pa kasi ni Kopong-Kopong ang ordinansang ito, oh? Baka naman pwede na itong amyendahan ng sangguniang panglungsod ng Manila. Ano po? Ito naman mga iho at iha, pati na rin sa mga kuya at ate dyan. Makinig kayo sa paliwanag ng mga taga City Hall kung bakit kami nag-gate crash sa mga party ninyo. Sa mga bars na ito, no, nag-operate tayo, meron silang paglabag sa sanitation natin, sa sanitation na department, sa ilalim ng Manila Health Department, at yung paglabag din nila sa mga na-verifika ng ating Manila Fire Department, at yung paglabag nila sa mga ordinansa, ito immediately we will recommend them for closure. Bago po tayo magkalimutan ng ganito pong mga hakbang, hindi lang para sa ikabubuti ng mga kabataan, kundi para na rin sa mga magulang na nagkakandakuba sa pagbabayad ng matrikula nila sa eskwela. Susunod, iligal na color game sa SBMA, namamasko na ng bonggang-bongga. Sa tingin ko, hindi nalibangan yung nangyayari doon. Sugal na. Kasi nalaki na ng daya nila eh. Mayroong 500, 1,000, 3,000.